Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Senador Antonio Trillanes IV muling nakasama ang pamilya matapos pansamantalang makalaya. Ila sa ilang supermarket, hindi na mapatid-patid. Hindi lang daw sa botsang lechon dapat mag-ingat, kundi sa alta presyon. Holdapan sa bus sa EDSA, 3 pasahero na baril, 1 patay. Sa Pasay naman, Indian National, tinangka umanong kidnapin ng mga nagpakilalang pulis. Sumaklolong pulis na baril. AFP, ibinita ang ilan itong kagamitan sa kanilang anibersaryo. Pangulong Aquino, may regalo sa mga sundalo. Pagkakasulat sa mga scientific names sa bagong perang papel, mali rin daw. Batang may kakaibang itsura at tinaguri ang anak ng bulkan. Binigyan ng pamaskong handog. Pangulong Aquino, inusisa ng media kung kasali ba sa samahan ng mga malalamigang Pasko. So, Mr. President, how will it be this Christmas or next Christmas? Will you usher a new era of love for yourself? Dating niligawan na si Liz Uy, hindi na raw stylish ngayon ang Pangulo. Mula sa GMA Network Center, narito si Mel Bianco, Mike Enriquez. Ito ang 24 oras. Magandang gabi po. Kapiling na ngayon ni Senador Antonio Trillanes IV ang kanyang pamilya matapos pagbigyan ng korte ang petisyon niya para sa provisional release. 7 taon ding nakulong ang senador matapos pamunuan ang tinaguriang Oakwood Mutiny noong taong 2003. Pero pangsamantala lang ang kalayaan ni Trillanes hanggang hindi pa siya tuluyang nabibigyan ng amnestiya. Nakatutok si Cedric Castillon. Sa entrada ng PNP Custodial Center sa Camp Crame, Quezon City, alas 9 kagabi, nakaabang na ang SUV na ito para sa paglabas ni Senator Antonio Trillanes IV. Ilang mga miyembro ng grupong Magdalo ang nakaposte na rin sa lugar. Bandang alas 9:30, suot ang kulay pulang damit, ang kulay ng Magdalo, nakangiting lumabas ng piita ng senador. Mabilis itong pumasok sa sasakyan, agad namang tumulak ang konvoy ng 8 sasakyan palabas ng kampo. Dire-diretso ang konvoy papuntang Antipolo, Rizal. Dito sa subdivision na ito tumuloy si Trillanes, bahay ng kanyang mga biyanan, kung saan naghihintay ang asawa at 2 anak. Hindi muna nagpo-unlock ng interview ang senador. Susulitin raw muna niya ang mga unang sandali ng paglaya kasama ang pamilya. Nabigla pa rin sila kasi in fact nung pagdating po kanina, naghahanda na pong matulog yung kanyang pamilya kasi hindi pa po natin talaga nasisigurado kanina. May mga dinadaanan po kasing proseso yung kanyang pagkaka-release. Sa isang statement, pinasalamatan ni Trillanes si Pangulong Aquino sa amnesty program na kinatigan na ng Kamara at Senado. Pansamantala lamang ang paglaya ni Trillanes matapos aprobahan ng Makati Regional Trial Court Branch 148 ang kanyang petition for provisional release. Mananatili si Trillanes sa constructive custody ni Senate President Juan Ponce Enrile. Ibig sabihin nito, wala mang physical control sa kanya si Senator Enrile, pero kailangang alam niya ang mga kinaroroonan ni Trillanes sa lahat ng pagkakataon. Pagkatapos po ng concurrence ng Congress doon sa amnesty, mayroon pa pong mandatory 15-day publication period. Pagkatapos po noon, tsaka pa lang po pwedeng iproseso ng Department of National Defense ang mga application for amnesty. So, tsaka pa lang, pag na-approve na po yung application na yun, tsaka pa lang po magte-take full effect ang amnesty. Hopefully, when the Congress reconvenes in January, makakasama na po sa sesyon si Senator Trillanes. Nabulabog ang buong subdivision sa pagdating ni Senator Trillanes kagabi. Ikinatuwa naman ng ilang mga kapitbahay ang pagbabalik ng anilay senador na simple at madaling natatakbuhan. We're very happy for him na actually inaantay na namin siya before pa na na makalabas na. Sila nga ang kumup-kup sa amin nung Ondoy. Kasi lampas tao na yung tao. Wala kami matutuloy. Sila kumup-kup sa amin. And lahat ng namin provide nilang food.
1 week kami nagstay dyan. Magiging kasama ni Trillanes sa mga tauhan mula sa Senate Sergeant at Arms bilang mga security alinsunod sa gusto ng korte sa kanyang paglaya. Cedric Castillo, nakatutok, 24 oras. Naging bukang bibig ang pangalang Antonio Trillanes IV ang masangkot siya sa mga tinuguriang Oakwood Mutiny at Manila Peninsula o Manila Pen Siege. Magbalik tanaw po tayo sa mga naging kaso ni Trillanes sa pagtutok na ito ni Maki Pulido. July 27, 2003, mahigit 300 sundalong tinaguriang Magdalo ang sumakop sa Noy Oakwood Premier Hotel sa Makati City. Ang isa sa mga leader at tumayong tagapagsalita nila, si Noy Navy Lieutenant Senior Grade Antonio Trillanes IV. Hindi to kudita. Okay? This is our peaceful move to express our... Binatikos ng mga Magdalo ang mga katiwalian daw sa militar sa ilalim ni nooy Pangulong Gloria Arroyo. Sigaw nila, bumaba sa Malacanang ang Pangulong Arroyo. Matapos ang maraming negosasyon at ultimatum, sumuko ang grupong Magdalo, back to barak sila. Habang nasa detention cell, nagbitiw sa serbisyong militar si Trillanes at tumakbo bilang senador noong 2007 election sa ilalim ng oposisyon. Dahil nakakulong ang mga kaanak at iba pang taga-suporta ang nangampanya para sa kanya. Nanalo si Trillanes, pero kahit minsan hindi nakatungtong ng Senado. Patuloy din ang pagdinig sa kanyang kasong kudeta sa Makati RTC. Pero noong November 2007, tila na ulit ang pag-aaklas ni Trillanes noon sa Oakwood nang mag-walkout sa pagdinig at magmarcha patungong The Peninsula, Manila at nanatili sa hotel ng ilang oras. What we did actually is a moral obligation. Nilusob na ng militar ang hotel. Si Trillanes muling inaresto at kinasuhan ng rebelyon. Hiniling ni Trillanes mabigyan siya ng provisional release. Kapag napinsala mga Pilipino, mananagot ang mga... Nito lang Oktubre, nagpalabas ng amnesty proclamation si Pangulong Aquino. Inayos at binago ito noong Nobyembre at bago mag-Christmas break ang Kongreso, kinatigan ito. Sa ilalim ng Proclamation 75, maaaring mag-apply ng amnesty ang lahat ng sundalo at pulis na nakibahagi sa 2003 Oakwood Mutiny, sa February Marines Standoff at sa 2007 Manila Pen Siege. Pero isa sa kondisyon ng amnesty program, kailangan daw mag-apply ng mga sundalo at pulis. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Sa gitna ng mga kaganapan sa ating paligid, tuloy na tuloy po ang Pasko. Garantisado po yan ng 24 oras. Katunayan, bulto-bulto na raw kung mamili ang ilan nating kababayan ng mga paghanda nila sa Noche Buena. Nakatutok si Tina Panganiban Perez live mula sa Quezon City. Tina. Mela, halos hindi magkamayaw ang mga kahera sa supermarket na ito sa Congressional Avenue sa Quezon City dahil sa hindi mapatid na pagdating ng mga customers. Ang iba sa mga namimili, pang Noche Buena na ang pinagsha-shopping. Hamon, spaghetti at queso de bola ang madalas ihanda ni Angelina Torres pag Noche Buena. Tulad ng ibang ayaw makipagsiksikan, inagahan na raw niya ang pamimili ng panghanda. Hindi naman mahirap. Hindi naman siguro kasi at ano pa lang ngayon, 21 pa lang ngayon. Okay pa, may time pa. Maaga? Eh kasi mahirap maraming tao Pag last hour na, siksikan na Sa supermarket na ito, ang hamon de bola, 245 pesos ang 1 kilogram. 651 pesos naman ang 1.4 kilograms ng Fiesta Ham. Ang 1 kilogram naman ng spaghetti noodles, naglalaro ang presyo mula mahigit 60 hanggang mahigit 80 pesos, depende sa brand. Ang isang brand ng queso de bola, 448 pesos ang 750 grams, habang 754 hanggang 785 pesos ang 1.5 kilograms. Tiniyak naman ng pamunuan ng supermarket na ito ang sapat na supply ng Noche Buena items kahit pa marami sa mga customer nito ay bulto kung mamili. Enough naman po para masuplayan hanggang December 31 kasi nag-stock na po kami para yung mga consumer namin hindi maubusan po ng mga stocks. Matatag din daw ang presyo ng mga bilihin dito. Sa asukal po, nagbaba po kami ng piso para hindi po masyado mabigat sa customers. Sa ibang items, stable naman po yung sa mga fruit cocktail, mga noodles, spaghetti noodles, tomato sauce. Okay naman po.
Tinatayang 4,800 ang mga customers na sineserbisyohan ng supermarket na ito kada araw ngayong Disyembre. At para maserbisyohan sila, ang gagawing operating hours ng supermarket na ito sa December 23 at 24 kung kailan inaasahan ang pinakamarami bilang ng customers ay mula 9 a.m. hanggang 9 p.m. Ang regular operating hours kasi ng supermarket ay hanggang 9:30 p.m. Mel? Maraming salamat sa iyo, Tina Panganiban Perez. At kabilang sa mga karaniwang inihahanda sa Noche Buena ang lechon. Paalala ng mga eksperto, mag-ingat hindi lang sa lechong botcha. Tama po pagdinig ninyo. Pati lechon ngayon, binobotcha na. O pati botcha ngayon, linilechon na. Kung hindi pati sa alta presyo, nakatutok si Steve Dailisan. Karaniwan ang bahagi ng hapag sa Noche Buena ang katakam-takam na lechon. Mapaisang buo pa yan o patipak-tipak, sino ba ang aayaw sa malutong nitong balat? Sa Laloma, Quezon City, mayat-maya ang dating ng mga order ng lechong baboy. Tradisyon na pag may lechon, sosyal. Mula 3,000 hanggang 10,000 pesos ang presyo, depende sa laki. Pero kumpara nung nakarang taon, matumal daw ang bentahan ngayon. Bukod sa pagtitipid ng mga Pilipino, isa raw sa dahilan kung bakit medyo matumal ang bentahan ng lechon ngayong taon ay dahil sa paglipanan ng mga lechong botsa. Kaya naman para makasiguro sa inyong mga bibilhin, una, amuyin muna. Kung merong masangsang na amoy, dapat na raw kayong magduda. Tingnan din ang kulay ng balat. At para makasiguro sa inyong bibilhin, tiyakin na sa mga lehitimong tindahan lamang bibili. Nasira dahil doon sa botsa. Oo. Pero sana ayusin nilang mabuti ang pagbili. Oo, yung talagang maganda, yung mga may doktor, may mga inspektor, oo, para sigurado. Pero di lang sa botsa dapat mag-ingat. Kakambal na kasi ng malinamnam at malasang lechon ang alta presyon. At kapag di ka nagpaawat, baka humantong sa stroke o atake sa puso na numero 1 sakit na pumapatay sa mga Pinoy. Karaniwang sintomas ang hirap sa paghinga, pananakit ng dibdib na umaabot sa leeg, kamay at paa, pagkahilo at pagkawala ng ulirat. Kaya payo ng mga doktor, maghinay-hinay lang sa pagkain. Moderation in everything. Makakakain yan, pero at the same time, siguro dadagdagan ng konti yung gamot na iniinom sa blood pressure. Ika nga ni Doc, prevention is better than cure. Ang pag-aalaga raw sa kalusugan, ang mabisang regalo para sa iyong katawan. Di lamang ngayong Pasko, kundi pang habang buhay. Steve Dailisan, nakatutok, 24 oras. Namigay ng pamaskong handog si Pangulong Noynoy Aquino sa mga sugatang sundalo na nasa Viluna Hospital sa Quezon City. Nagbigay rin siya ng mga kagamitan para sa naturang ospital. Nakatutok si Lay Alves. Mismong si Pangulong Noynoy Aquino ang nag-abot ng pamasko sa mga sundalong nakakonfine sa Heroes Ward ng AFP Medical Center o Viluna Hospital sa Quezon City. Sila ang mga malubhang nasugatan sa mga engkwentro. 100,000 pisong financial assistance ang tinanggap ng 38 magigiting na sundalo mula sa Pangulo. Isa sa kanila si Private First Class Gilbert Arabis ng Philippine Marines. Pinutol ang isa niyang binti matapos makipagsagupaan sa MNLF sa Talipao, Sulu noong Hunyo. Dandahan ko na lang tinatanggap, ma'am, yung nangyari. Masaya kami, ma'am, dahil dinalaw tayo ng presidente at sa pagkor. Maraming salamat, ma'am, sa lahat ng mga binigay na pamasko. Ang iba pang mga sundalo nakatanggap din ng mga Christmas package. 1 milyong halaga ng hospital equipment din ang idinonate sa ospital. Bukod sa mga sundalo, 24 na batang may hydrocephalus na nasa pangangalaga ng Hydrocephalus Foundation of the Philippines ang nabiyayaan ng pamaskong handog ng PAGCOR. Tig 36,000 ang ibinigay para sa kanilang pagpapagamot. Isa sa kanila ang 5 buwang gulang na si Audrey. Akala po namin wala na pong pag-asa, lalo po na wala po kaming pera pa, operasyon. Pero ngayon po, meron po palang foundation. Kaya po masaya po. Ang kapuso star na si Dingdong Dantes sasagutin ang pagpapagamot ng isa sa mga bata. Siguro now is a perfect time for me to do my pledge, and pero what makes it more siguro meaningful at symbolical is that ngayong Pasko binibigyan namin the gift of life. And itong pledge ko na to, I am doing this on behalf of another person's name. So it's also my gift to that person. Isang Christmas party rin ang inihandog sa mga pasyente. Kabilang sa mga nag-perform ang PAGCOR Voice Symphony at si Joey Generoso ng Side A Band. Sa pagtatapos ng
ng pamaskong handog ng PAGCOR sa taong ito, 14 million pesos ang kanilang naipamahagi sa mga nangangailangang Pilipino. Lay Alves, Nakatutok, 24 Oras.